Makinig ka ng mabuti. No one can hurt you without your permission. Wow! Ibang klase, no? Si Mahatma Gandhi at si Eleanor Roosevelt ang nagsabi niyan. Pero isipin mo, totoo eh. I'm talking about emotional hurt, ha? Na talagang dapat ikaw mismo ang mag-respond ng mali para masaktan ka. Hindi. Isipin mo yan, there are 3 openings in your life. Doon bumubukas ang buhay mo para tanggapin ang hurt o yung curse. Pero yun rin ang opening para makatanggap ng blessing. Pag-usapan natin to para ma-bless ang buhay mo. Alam mo, isang araw, may isang tao, kinuha niya ang video ko. Yung video na yun, a part of a series of talks. So maraming talks yun on one topic. Tapos yung isang talk, ang ginawa niya, kinuha niya mga ilang sentences ko. So ang nangyari, hindi mo narinig yung umpisa, hindi mo rin narinig yung pangalawang, yung after. Tapos hindi mo narinig yung buong talk, hindi mo narinig yung buong series ng talk. So ang daming mali yung pagkaintindi. Alam mo, sa isang araw, I received more than 1,000 criticisms from people. Tapos yung iba, talagang minumura ako. PI ka, Bo! Sana mamatay ka na. Ganun. Grabe, alam mo, nung nangyari yun ang naalala ko, yung statement na, no one can hurt you without your permission. So ang ginawa ko talagang, I'm sorry, I reject your curse. Mamatay ka na, Bo! I reject it. Tapos ito ginawa ko. Blines ko sila. God bless you. Lord, padala ka ng blessing sa kanila, sa mga nag-curse sa akin. Bakit? Yun ang sinabi ni Jesus eh. Sinabi niya, love your enemies. Bless those who curse you. Alam mo kung bakit? Ito, paniwala ko ha. Pag kinurse mo ang isang tao, tapos yung taong yun, hindi karapat-dapat i-curse. Alam mo mangyayari? Tatalbog ang curse, pabalik sa iyo. Nakakatakot nga eh. Kaya dapat mag-bless ka. Kasi pag nagbe-bless ka ng tao, yan ang babalik sa iyo. And I really, really believe that yung 3 openings ng buhay natin, ano yun? Para makatanggap ng curse at para makatanggap ng blessing, 3 bukasan lang naman yan eh. Thoughts, words, and action. Yung 3 opening na yan, yun! Kaya dapat, pag may, halimbawa, merong gustong mag-hurt sa'yo, merong gustong mag-curse sa'yo, very important yung ano ang iisipin mo, ano ang sasabihin mo. Kasi kung mali ang iisipin mo, mali ang sasabihin mo, tinatanggap mo yung curse. Kunyari, buisit yung taong yan, tapos you begin to curse that person also. Ay nako, what happens becomes a cycle of hurt. And then, lalo kang masasaktan. Parang tinatanggap mo yung curse. Kaibigan, you need to be able, and this is very important, what will you think about? Alam mo, ang laging iniisip ng panahon na yun, yung araw na yun, na I am a child of God. Mahal na mahal ako ni Lord. And God loves me so much. Misunderstanding lang to. Kaya galit na galit sila at minumura nila ako. Pero mahal ako ng Panginoon. I would think of that and I would say, God loves me totally, completely, and perfectly. So and that's what you do, kaibigan. If right now you're going through this, please understand that you've got to be able to control your thought patterns, your words, and the habits of your life. Yun ang 3 bukasan. Ang gospel natin is Jesus. Sinabi niya sa mga apostles, you go to house. Yun ang ministry natin. Go house to house. Wish peace upon the house. Tapos sinabi niya, if the house is worthy, let your peace come upon it. If not, let your peace return to you. Bumalik ang kapayapaan. Kumbaga, yung pamilya na yon, tatanggapin ba nila yung kapayapaan mo? Pag hindi, ibalik sa'yo. Pero pag tinanggap nila, it will stay. At the end of the day, kaibigan, ang buhay, it's a choice. Sinasab Deuteronomy yan.
God says, I've given you blessing and curse in front of you. Blessing and curse before you. Choose. Pumili ka. And you need to choose blessing for your life. Pagising mo sa umaga, anong iniisip mo? Ay, buwisit ang araw to. Ay, malas. Anong malas ang mangyayari? Kung ganun ang thoughts mo, bukasan yan. So, anong tinatanggap mo? Yung malas? Yung buwisit? Baguhin mo yung thoughts mo. Baguhin mo yung sasabihin mo. Why not say, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Pagising mo pa lang, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Today is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Why not say, I can do all things through Christ? Why not say and confess and declare, blessings are coming my way? Why don't we do that right now? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sabay-sabay, darating na ang blessing. Darating na ang abundance. Darating na. Darating na. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Mahal ako ng Panginoon. Ako ay anak ng Diyos. Amen and amen. Yay! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. What a joy to be together. Kaibigan, nag-iisip ka ba magkaroon ng negosyo na maliit? Come and join me. May seminar ako. Malapit na. Ang title ay How to Turn Your Passion into Profit. Para ma-monetize yung mga galing mo. And you will get that guidance there. Click on the link below on our seminar. At if you are a woman that is in need of spiritual nourishment, come and join our Jewels Conference. It's an annual conference. Again, click the link below in the description. Find out more about it and join us. It will be powerful. God bless you. I will see you tomorrow.